Isang mapagpalayang araw sa mga miyembro ng PICO. Mula doon sa mga pinakaunang miyembro na nandito pa at yung mga bagong miyembro na sa pagkakaalam ko ay magkakaroon ng induction ceremony ngayon, ngayong hapon. At masasabi ko lamang ay unang-una, ipagpaumanhin nyo na wala rito ang aking katawang lupa dahil sa panahong ito na maririnig ninyong mensaheng dinideliver ko ngayong hapon ito, ang aking katawang lupa ay nagliliwaliw na sa Tasmania kasama ang mga kangaroo. Hayaan nyo sa pagdating ko uli rito ay share ko sa inyo ang aking mga naging experiences sa aking mga pamamasyal. Ngunit, gayon pa man, masasabi ko na you are in good hands dahil dito sa Embahada ay inassign namin si Consul Derek Atienza na mag-asikaso ng mga pangangailangan at maging advisor ng PICO sa kanilang mga activities, no? Nang sa gayon ay magabayan kayo sa mga isasagawa at mga projects na gagawin ng PICO. I'm sure na you are also in good hands dahil nga napakasipag at matulungin ang inyong mga bagong leaders sa pangunguna ni Eva, ang inyong Vice President na si RJ, at ang inyong PRO na si Ron. Sila ang grupo ng mga small but terrible. Kaya hayaan nyo na na sumali kayo palagi sa mga activities na sinasagawa ng PICO. Ngayon, gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang PICO, no? Sa mga nagawa ninyong projects in the past na if I can summarize, itong mga proyektong makabuluhan na naisagawa ninyo ay tumulong sa pagtataas ng antas ng kaalaman ng mga Koreano tungkol sa bansang Pilipinas. I will not mention the activities that you have done, but because these are too numerous to mention. Ngunit masasabi ko lamang na bukod sa ika nga ay tulong na naisagawa ninyo sa kapwa PICO ninyo, ay natulungan nyo rin ang ating embahada in particular at ang ating bansang Pilipinas in general, no, sa pagpapalawak ng kaalaman, lalo-lalo na ng kultura ng bansang Pilipinas, no? Ngayon, pangalawa ay ibig ko ring pasalamatan ang mga miyembro ng PICO, lalo-lalo na yung mga graduate at nag-submit ng kanilang kopya ng thesis dito sa Embahada. Nabasa ko ang ilan sa mga iyon at masasabi ko na very insightful, no? Malaki ang naitulong dito sa amin sa Embahada at yung iba naman ay pinadala na namin sa ating mga iba't ibang kagawaran dahil I'm sure that they'll be able to pick up a thing or two from the thesis that you have submitted. Hindi lamang ito sa mga thesis na physically na nalagak ninyo dito sa embassy, kundi pati na rin doon sa mga na i-share nyo sa amin, no? Verbally, no? Katulad, maalala ko yung isa sa inyo ay yung isang nagtapos sa CUK, I think it's Cynthia Garcia, na ang thesis niya ay patungkol doon sa kung paano ma-extract ang biofuels from seaweed. Hopefully ito ay naisasagawa na ngayon sa Baler, Quezon, na kung saan ay si Cynthia ay nanggaling, ano? Sa larangan naman ng kultura, ang isang huli kong nabasa na thesis ay yung ginawa ni Mark Francis sa Espanya patungkol doon sa Hallyu, no? Kung paano naging popular ang Hallyu sa Pilipinas. Ngunit marami tayong matututunan doon sa kanyang findings dahilan sa nakikita natin ngayon na nagbe-benefit ang Korea doon sa Hallyu, no? I'm sure na marami rin mga magagaling na entertainers sa atin. Siguro kulang lang ayuda, ngunit
kung ika nga ay maipopromote natin ang gusto itong ating kultura at sining, lalo-lalo na yung ating film industry, I'm sure na makakatulong din sa iba't ibang industriya ng Pilipinas no, na related sa entertainment industry. I will not mention the rest, but I'd like to inform you na malaki ang maitutulong ng mga na-share nyo sa amin, especially in terms of policy directions. And talking about policy directions, now I'm going to my third point, and this is about my challenge to the new PICO leaders and members. No? Ito ay isa sa mga na-share ng isang naging doktor, no? Na miyembro ng PICO, si Sai, na ang sabi niya ay ika nga ay mayroong kakulangan pa sa mga benefits na nakukuha ng mga foreign students dito sa Korea. And I'm glad that in one of the past activities of PICO, kayo ay gumawa o nag-launch ng isang dialogue between members of PICO on behalf of the foreign students dito sa Korea at ng mga opisyales ng MES, o Ministry of Education. Kasama na rin ang ating representante sa Kamara, si Representative Jasmine Lee, na kung saan ay humingi ng tulong ang mga opisyales ng taga-MES sa pagbabalangkas nila ng kanilang i-introduce ng mga batas para sa pag-i-extend ng mga welfare benefits sa mga foreign students. Ang challenge ko sa inyo ay sana ay hindi nagtapos ang inyong ginawa doon sa pag-arrange nitong town hall meeting na ito with the MES. Ipagpatuloy po ninyo ito. No? Gayahin po natin yung dalawang grupo pa ng mga Filipinos dito na naging very successful sa kanilang paglagak ng kanilang mga mungkahi sa Kongreso o sa Parliament ng Korea. And I'm referring to the groups of EPS workers at yung mga marriage migrants. Yung mga marriage migrants, they were very successful, no, in petitioning the Korean Parliament in introducing laws, no, na para magkaroon ng para ma-recognize ng dual citizenship dito sa Korea. Ngayon po ay naisabatas na yan. Ang mga EPS members naman, dahilan sa kanilang petition, ay nagkaroon ng mga amendments sa EPS law na kung saan ay ikabubuti ng mga miyembro o ng mga ranggo ng mga EPS workers. So ang challenge ko sa inyo, sa bagong liderato at bagong miyembro ng PICO, ay sana kayo ang pangatlong grupo ng mga Pilipino na makakapag-introduce ng bagong batas dito sa Korea para ika nga ay maisakatuparan naman natin ang binabalangkas at mga mithiin din ng Ministry of Education dito sa Korea na ika nga ay hindi lamang balangkas ang mga benefits that will be extended to foreign students, kung hindi ma-rationalize na rin o ma-streamline yung mga benefits na ibinibigay ng iba't ibang universities dito sa Korea. Nang sa gayon ay hindi naman short change yung iba sa atin. So ipagpatuloy po natin na palawakin ang ating kaalaman nang sa gayon ay makapag-share kayo sa hindi lamang sa mga miyembro ng PICO kundi sa iba pang student body na mga foreign students dito sa Korea. Nang sa gayon ay matamasa, kung hindi man kayo, matamasa ng mga future foreign students na dito sa Korea ang mga benefits na maidudulot nitong bagong batas na ito. Sa panghuli, hayaan yung bigyan ko kayo ng, o ilahad ko sa inyo ang isang istorya na narinig ko sa aking mga kasamahan. Minsan, mayroong isang matanda na naglalakad sa isang beach, no? At sa di kalayuan
may naaninag siya na isang bata, no? Na yuyuko at may itinatapon ulit doon sa dagat, no? Hindi niya alam kung ano yung ibinabalik niya ron sa dagat, ngunit nung napalapit siya, nakita niya na yung bata pala na yon ay namumulot ng mga starfish at binabalik niya doon sa dagat, ano? Dahil kasi ang daming mga starfish doon sa sa beach na yon. At kasi katatapos lang ng high tide, no? Kaya ang daming inanay. Ngayon sabi nung matanda, ano pa yung ginagawa mo na yan? No? Ang sabi nung bata ay binabalik niya yung mga starfish sa beach, doon sa dagat, para mabuhay o di silang magkaroon ng chance na mabuhay.